Hello sa lahat. Welcome sa Winnie Manhua Balita. Ngayon, ipagpapatuloy natin ang susunod na bahagi ng seryeng The Heavenly Conquer. Inaanyayahan ko kayong lahat na subaybayan. Kasunod ng nakaraang bahagi, sinabi ni Chinyu, sa simula, gusto ko sanang bigyan kayo ng mabilis na kamatayan. Para hindi na kayo gaanong mahirapan. Pero sa nakikita ko ngayon, mukhang hindi nyo rin pala deserve kahit iyon. Humarap ang binata kay Palace Master Fu Yao at sinabing, isama mo si Yan Roobing. Tara na. Sa mga sandaling iyon, sumigaw ang mga tao sa likuran. Chinyu, naikwento ko na ang lahat ng nangyari ngayon sa mga disipulo ng ating mga sekta. Hindi magtatagal, susunod ka rin sa amin sa kabilang buhay. Chinyu, hindi ako makapapayag. Biglang napansin ng binata na may isa pang nakahandusay doon si Xing Zuan. Muntik na kitang makalimutan. At sa isang iglap, tinupok siya ng Nine Heavens Profound Destruction Flame hanggang maging abo. Tara na. Ano? Sa tingin mo ba'y samobra ako? Sila rin naman ang may gawa nito sa sarili nila. Nagtataka lang ako. Hindi ko inaasahan na ang mga martial artist mula sa mga kilalang sekta ay ganito kadaling talikuran ang kanilang mga paniniwala. Para sa akin, hindi ito kalabisan. Karapat-dapat lang silang mamatay lahat. Kung gayon, tara na. Biglang napahawak si Chinyu sa kanyang ulo at napaluhod. Ginoong Chin, anong nangyayari sa'yo? Masyadong maraming dugo ang nakuha sa akin ng babaeng demonyo mula sa demon race. Medyo nanghihina lang ako. Tara na, Ginoong Chin. Chinyu. At nawalan ng malay ang binata. Samantala, sa Great Wilderness, nakauwi na rin ang babaeng may dalawang sungay, Ruoyu. Ama, nakauwi na po ako. Anak ko, sa wakas ay nagpasya ka ng umuwi. May dugo ng mataas na antas na demon beast ang batang ito. May puso talaga ang anak ko. At bigla siyang sinampal nito. Ama, huwag kang mag-alala. Ano ba ang iniisip mo? Ha, hindi ito para sa'yo. Dinala ko siya rito para palitan mo ang kanyang dugo at bone marrow. Para maging kauri natin siya. Anong sinasabi mo? Nagpakita ng pagkainis ang matanda. Nang makita ito, sumali na rin ang mga bantay at pinalibutan sila. Agad na sumigaw ang babaeng may dalawang sungay. Umalis kayo riyan. Tinatakot nyo ang kapatid ko. Sa tingin mo ba'y madali lang ang pagpapalit ng dugo at bone marrow? Bagong uwi pa lang ang batang ito. Problema na agad ang dala sa akin. Matanda. Hindi ako nakikipag-usap sa'yo. Inaabisuhan kita. Oo nga pala, may isa pa akong gustong sabihin sa'yo. Sa pagpunta ko sa Mortal World, nakakilala ako ng isang napaka-interesanteng tao. Gaano ka-interesante? May katawan siya ng wilderness race. Ano? May katawan ng ating wilderness race. Agad na tumayo ang matanda at naganyong tao. Ang pangalan niya ay Chinyu. Nagtataglay siya ng 9th grade sacred flame. Bagamat bata pa, walang hanggan ang kanyang lakas. Inanyayahan ko siyang sumali sa Great Wilderness. Pero sayang, tinanggihan niya ako. Ngunit, tiyak na magiging malaking tulong siya sa ating lahi sa hinaharap. Kaya, pumirma ako ng isang symbiotic contract sa kanya. Kalokohan. Isang symbiotic contract. Bakit mo basta-basta pinirmahan yun? Galit na sigaw ng matanda. Tingnan natin kung sino siya. Ginamit niya ang kanyang divine ability para pasukin ang Sea of Consciousness nito. Ang nakita niya ay si Yazi, elder brother. Gulat na gulat ang matanda. Matanda, anong sinasabi mo riyan? Wala, naisip ko lang. Ang wilderness race natin ay pinapahalagahan ng mga kasunduan. Dahil napirmahan na, hayaan na lang natin. Ikaw naman. Sumama ka sa akin. Huwag kang mag-alala. Pumayag na ang matandang iyon. Halika na. Samahan mo siya. Samantala, ang matanda ay naglalakad habang umiiyak. Elder brother, ang taong iyon ba ang huling habilin mo? Huwag kang mag-alala. Little Black Dragon. Aalagaan ko siyang mabuti. Mula ngayon, si Chinyu na ang tunay kong anak. 7 buwan mula ngayon ang auspicious day. Piliin natin ang araw na iyon para sa kasal. Nakangiti ang matanda na parang nanalo sa loto. Nagulat si Ruoyu sa kanyang ikinilos. Kay kasal.
Lumipat ang eksena sa Great Core Deep Region, sa palasyo ng Demon Race. Sa mga sandaling ito, 3 Demon General ang nakikipagkita sa Demon Queen. Kamahalan, matagal ko nang sinasabi, ang Bloodbath ay isang mababang uri lamang ng demonyo na may hamak na dugo. Paano siya magiging isa sa 4 Heavenly Demon Generals? Isa siyang basura. Hindi lang niya nagawa ang misyon. Namatay pa siya sa kamay ng mga mahihinang tao. Kamahalan, mayroon tayong isang Grand General sa ilalim natin. Isang Asher Flame Bull, na karapat-dapat maging isa sa 4 Heavenly Demon Generals. Nagsalita naman ng isa pa. Ang Asher Flame Bull na iyon ay bobo at walang silbi. Baka hindi pa siya umabot sa kalingkingan ng Bloodbath. HMPH. Kara-rating lang ng balitang patay na si Bloodbath. Nag-aalburoto na agad ang mga isip ninyo. Ang bagong 4 Heavenly Demon General ay napag-isipan ko na. Ngayon, ang gusto ko lang malaman ay kung sino ang pumatay kay Bloodbath. Kahit medyo mahina si Bloodbath, nasa peak pa rin siya ng Gee Realm. Si Bloodbath ang namamahala sa teritoryo ng mga tao. Ang pinakamalakas na tao ay nasa ika-7 antas lang ng Gee Realm. Kahit sabihin nating hindi niya ito natalo, imposibleng hindi siya nakatakas. Posible kayang may lumitaw na nakatagong eksperto sa lahi ng tao. Masyadong mayabang si Bloodbath kaya siya nabigo. Iyon ang Chon Kingdom. Hindi ba? Kung gayon, kayong 3, pumunta kayo roon. Tingnan ninyo kung mahihikayat ninyo ang ekspertong iyon. Kung hindi, patayin nyo na lang siya. Isang maliit na Chon Kingdom lang. Kailangan pa ba ng 3 tao? Ako lang sapat na. Ngunit sa isang iglap, nagmadaling lumuhad ang 3. Susunod kami sa utos ng kamahalan. Maaari na kayong umalis pansamantala. Maya-maya, isang liwanag ang lumitaw. At kasunod nito ay ang anino ni Zhao Fengsheng. Nagbibigay pugay sa Immortal Clan's High Envoy. Mabilis na yumukod ang babae. Mula ngayon, ang mga kayamanang ibinibigay ninyo sa Immortal Clan ay dapat doblehin. Doblehin. Ito. Inaabisuhan kita. Hindi ako nakikipag-usap sa'yo. Mariing sabi ng lalaki. Sinabi ng aking master. Kayong mga demon race ang may kasalanan. Si Qin Yu ay hindi 1 taong kaya ninyong galawin. Qin Yu. Sino ba talaga ang taong ito? Galit na galit ang babae. Lumipat ang eksena sa teritoryo ng Immortal Clan. Sa mga sandaling ito, nagre-relax si Zhao Zuaner nang makabalik si Zhao Fengsheng mula sa kanyang misyon. Binibini. Hindi ba't masyado na itong kalabisan? HMPH. Naglakas loob siyang saktan ng aking mapapangasawa. Nagbabala lang ako ng kaunti. Pero, ang Qin Yu na iyon ay lalo pang nagiging interesante. Di ba? Hehe. Binibini. Si Qin Yu ay may malapit na ugnayan sa Great Wilderness. Ang bagay na ito ay hindi maaaring balewalain. Kung malalaman ito ng Immortal Lord. Nasa akin na ang Supreme Divine Pattern. Ang susunod na master ng Immortal Clan ay natural na ako. Sino ang maglalakas loob na magsalita ng masama sa aking likuran? Matagal nang may alitan ng Immortal Clan at ang Great Wilderness. Isa rin itong pagkakataon, kung sa pamamagitan ni Qin Yu ay mapapasuko natin ang Wilderness Race sa ating Immortal Clan. Magiging magandang bagay iyon. Huwag ka nang masyadong mag-alala. Oo nga pala, mula ngayon, bumaba ka sa Mortal World. Lihim mong protektahan si Qin Yu. Swerte siya ngayon, pero baka hindi na sa susunod. Kaya kailangan mong bumaba para protektahan siya. Lumipat ang eksena sa Mystic Realm ng Sacred Heart Palace. Sa mga sandaling ito, naglilinang si Qin Yu sa ilalim ng Sacred Heart Pond. 10 araw na ang nakalipas ngunit hindi pa rin nagigising si Qin Yu. Nag-aalala ang Palace Master. Biglang tumakbo si Tian Shang. Palace Master, hindi pa rin ba nagigising si Qin Yu? Mukhang kailangan pa nating maghintay. Naayos na ba ang mga problema sa sekta? May isang bagay na natuklasan. Si Bai Fei Fan ay isang especially iyan na ipinasok ng Extreme Sun Sect sa ating Sacred Heart Palace. Ang tunay niyang pagkatao ay ang Second Divine Son ng Extreme Sun Sect. Kasama niya si Chulin. Tumakas sila pabalik sa Extreme Sun Sect. At si Bai Fei Fan na ngayon ang Sect Master ng Extreme Sun Sect. Pagbalik niya, binaliktad niya ang mga pangyayari.
Sinabing ang pag-atake ng Demon Race ay pakana ng ating Sacred Heart Palace. Nakipag-alyansa na ang Extreme Sun Sect sa Jade Maiden Sect at ilang maliliit na sekta para salakayin ang ating Sacred Heart Palace. Ang Ruthless Sword Sect naman ay ayaw makialam. Binaliktad ang itim sa puti. Napakasama at kasuklam-suklam. Kung darating sila, hindi tayo matatakot. Tian Siyang, ipaalam mo sa ibaba. Ipatawag ang lahat ng elder at disipulo ng Sacred Heart Palace. Makipag-ugnayan sa mga kalapit na puwersa para agad na harapin ang Extreme Sun Sect. Master, naiintindihan ko. Marahil, ito rin ay isang magandang bagay para sa Sacred Heart Palace. Ang 4 na dakilang sekta ay pantay-pantay na sa loob ng maraming taon. Oras na para muling ayusin ang lahat. 5 araw pagkatapos, sa Sacred Heart Pond. Sa mga sandaling ito, nagising na si Qin Yu. Hindi nga maipagkakaila ang Sacred Heart Pond. Napakaganda ng epekto nito sa pagpapagaling ng buto. Ang katawan na ito ay ganap ng makakayanan ang mas malakas na kapangyarihan. Ngayon, mag-breakthrough ako sa ika-5 antas ng Puang Realm. Sapat na ang 9th grade pill na ito at ang Bone Demon Tiger General. 9 Heavens Profound Destruction Flame. Maya-maya, nag-breakthrough na si Qin Yu. Isang haligi ng liwanag ang tumagos pataas sa langit. Haha, nag-breakthrough na sa ika-6 na antas ng Puang Realm. Sige, ang susunod ay ang ika-5 Wilderness Beast. Yinglong, lumabas ka. Ang cultivation ko ay nasa ika-6 na antas na ng Puang Realm. Dagdagan pa ng kapangyarihan ng 5 Wilderness Beasts. Mula ngayon, mayroon na akong lakas na katumbas ng ika-3 antas ng Susho Realm. Ang susunod ay palakasin ang aking cultivation sa pinakamaikling panahon. Mag-breakthrough sa peak ng Puang Realm para gisingin si Tao Tai. Basta't makuha ko si Tao Tai. Ang susunod kong cultivation ay sisirit na parang palaso. Biglang napansin ng binata, nako, naubos ang Sacred Heart Pond. Paano ko ito ipapaliwanag kay Palace Master Fu Yao? At lumitaw ang Palace Master. Ano ito? Qin Yu. Gising ka na pala. Ang Sacred Heart Pond ko. Malakas na sigaw ng Palace Master. Maya-maya, sa main hall ng Sacred Heart Palace, si Palace Master Fu Yao ay parang naging bato sa sobrang gulat. Qin Yu, magaling ka na ba talaga? Ginoong Qin, kailangan mo pa bang magpahinga ng mas matagal? Bakit walang nagmamalasakit sa Sacred Heart Pond ko? Napabuntong hininga na lang ang Palace Master. Ganap na akong nakarecover. Tumataas pa nga ng 1 antas ang aking cultivation. Medyo nahihiya lang ako sa Sacred Heart Palace. Hindi ko ito ginusto. Pero hindi ko hahayaang malugi ang Sacred Heart Palace. Kaya, itong 3 Heaven Rank Low-Grade Martial Arts Techniques na ito, ituring nyo na lang nakabayaran. Ano? Heaven Rank Martial Arts Techniques. Kahit gaano pa kahalaga ang Sacred Heart Pond, hindi ito may kukumpara rito. Qin Yu, masyado ka namang mapagbigay. Ahem. Qin Yu, masyado ka talagang mapagbigay. Hindi ko na rin kayang tanggihan ka pa. Sige na nga, pilit ko na lang tatanggapin. Maya-maya, pumasok ang ama ni Tian Siyang. Qin Yu, gising ka na pala. Mukhang maganda ang iyong paggaling. Maraming salamat sa inyong pag-aalala. Senior Leng, Palace Master. Handa na ang lahat. Maaari na tayong makipaglaban hanggang kamatayan sa Extreme Sun Sect at Jade Maiden Sect anumang oras. Pero hindi ko alam kung anong paraan ang ginamit ng Extreme Sun Sect para mahikayat ang tulong ni Old Devil Yinshan. Si Old Devil Yinshan ay nagsaklod na ng mahigit 10 taon at hindi pa lumalabas. Kakaiba ang personalidad ng taong ito. Nakatuon lang sa paglilinang. Paano siya nahikayat ng Extreme Sun Sect? Sino si Old Devil Yinshan? Si Old Devil Yinshan ay isang rogue cultivator. Walang nakakaalam ng kanyang pinagmulan. 40 taon na ang nakalipas. Lumabas siya mula sa Yin Mountain. Ang kanyang cultivation ay nakakagimbal. Noong mga panahong iyon, nasa unang antas na siya ng Susho Realm. Bagamat bata pa ako noon, kasama ko ang aking master nang makipagkita kami sa kanya. Sa pagkakataong iyon, isang galaw lang niya, natalo na niya ang aking master. Hindi lang iyon,
Hinamon din ni Old Devil Yin siya ng 4 na dakilang sekta. Isang galaw lang, natalo niya ang mga sect master ng Extreme Sun Sect, Ruthless Sword Sect, at Jade Maiden Sect. Ganoon pala, si Palace Master Fu Yao pala ay mahigit 50 taong gulang na, biro ni Qin Yu. Ako, 40 mahigit pa lang ako. Pagkatapos ng labanang iyon, mag-isang pumasok si Old Devil Yin Shan sa Great Wilderness. Bagamat bumalik siyang sugatan, tila nakatagpo siya ng malalaking oportunidad. Pagkatapos noon, walang tigil siyang humamon sa mga sekta sa Chun Kingdom at hindi pa natatalo. Sa huli, kinailangan ng ating Sacred Heart Palace na imbitahan ng Grand Elder para matalo siya. Pagkatapos ng labanang iyon, bumalik si Old Devil Yin Shan sa Yin Mountain at nagtuon sa paglilinang. 40 taon na siyang hindi lumalabas. Sa nakaraang buhay ko, narinig ko na ang tungkol kay Old Devil Yin Shan, naisip ni Qin Yu. Isa siyang modelong cultivator. Sa kanyang mundo, walang tama o mali, mabuti o masama, tanging walang tigil na paglilinang at pagpapataas ng sariling cultivation. At handa siyang magbayad ng anumang halaga. Tiyak na may inialok ang Extreme Sun Sect na hindi niya matatanggihan. Kung gayon, dapat din nating imbitahan muli ang Grand Elder. Hindi. Ang Grand Elder ay nakasaklod na ng ilang dekada. Sa ngayon, wala tayong paraan para gisingin siya. Biglang tumakbo papasok ang isang elder para magulat. Sect Master, may mga tao mula sa Ruthless Sword Sect na dumating. Papasukin sila. Si Chu Hanyi pala. Binibining Tian Shang. Matagal na tayong hindi nagkita. Ngayon, sumapi na ako sa Ruthless Sword Sect. Nagbibigay pugay kay Palace Master Fu Yao. Nagbibigay pugay sa mga elder. Ginoong Qin, matagal na tayong hindi nagkita. Palace Master Fu Yao, narito si Hanyi ngayon para ipakita ang katapatan ng Ruthless Sword Sect. Ang aming Ruthless Sword Sect ay handang tumulong sa Sacred Heart Palace para harapin ang Extreme Sun Sect at Jade Maiden Sect. Ano ang kondisyon? Pagkatapos ng lahat, maaari ba naming hiramin sandali si Ginoong Qin? Hiramin si Qin Yu. Oo, kailangan ng Ruthless Sword Sect ang 9th grade Sacred Flame ni Ginoong Qin ng sandali. Ito ang aming kondisyon. Qin Yu, bagamat pumasok ka na sa aking Sacred Heart Palace para maglinang, wala akong karapatang magpasya sa bagay na ito. Ang pagtugon o hindi ay nakasalalay sa'yo. Sige, pumapayag ako, sagot ni Qin Yu. Kung gayon, maraming salamat, Ginoong Qin. Tuwang-tuwa ang babae. Palace Master Fu Yao, dahil pumayag na, mula ngayon ay magkaalyado na tayo. Kung kailan tayo susugod, lahat ay susunod sa Palace Master. Mabuti, malapit na ang malaking labanan. Sa tulong ng Ruthless Sword Sect, kahit pa naimbitahan ng Extreme Sun Sect si Old Devil Yin Shan, hindi pa rin tiyak na mananalo sila. Natapos na ni Hanyi ang kanyang misyon. Magpapalam na muna ako. Ngunit nang dumaan siya kay Qin Yu, lihim siyang nagpadala ng mensahe, Qin Yu. Ngayong gabi, hihintayin kita sa Sacred Heart City. May gusto akong pag-usapan. Lumipat ang eksena sa gabi. Nakipagkita na si Qin Yu sa napag-usapang lugar. Sabihin mo na, anong gusto mong pag-usapan? Sumunod ka sa akin. Dinala niya si Qin Yu sa isang inn. Pumasok ka. Hindi ako ang gustong makipagkita sa'yo. Pero huwag kang mag-alala, hindi ka niya sasaktan. Sino ba talaga? Binuksan ni Qin Yu ang pinto at pumasok. Nakadating ka na pala, anak. Isang may edad na babae ang nagsalita. Ikaw, si Tita Xiao. Ikaw at si siya, magkamukhang magkamukha kayo. Ang inyong lingkod, Qin Yu, nagbibigay pugay kay Tita Xiao. Mabuti, mabuti. Nakikilala mo pa rin pala ako. Kami ng iyong ama ay magkababata. Sayang lang at nagbago ang lahat. Ang Qin family, nagdanas ng ganitong trahedya. Qiner, alam na ni tita ang lahat. Tiyak na ipagmamalaki ka ng iyong ama sa kabilang buhay. Tita Xiao, makakaasa po kayo. Hinding-hindi ko bibiguin o ipapahiya ang Qin family. Mabuti, may determinasyon ka. Oo nga pala, Qiner. Kaya kita kinausap ngayon ay dahil may gusto akong sabihin sa'yo. Ano po iyon? Huwag kang magtitiwala sa Ruthless Sword Sect. Sa labas,
Mukhang pumapayag silang tulungan ang Sacred Heart Palace. Pero sa katotohanan, may iba silang binabalak. Matagal nang may kasunduan ang Ruthless Sword Sect sa dalawang sekta. Sa kritikal na sandali, tatraidorin nila ang Sacred Heart Palace. Ito, talagang bagay sa estilo ng Ruthless Sword Sect. Di ba? Akala nila perpekto ang kanilang plano. Pero nahalata ko na. Pero huwag kang mag-alala, anak. Ang aking Ice Soul Sect, bagamat maliit, ay mayroon ding isang misteryosong lakas. Sa tamang panahon, tutulungan kitang pigilan ng Ruthless Sword Sect. Chiner, ito ay isang maliit na regalo mula kay tita. Sa loob nito ay may isang 9 Revolutions Heart Pill. Maaaring makatulong ito sa'yo kahit kaunti. Pero ang mas mahalaga ay ang War God Lance's Spear Soul. War God Lance's Spear Soul. Sa katunayan, nang dumanas ng malaking pagsubok ang Qin family, hindi magandang bagay na ibigay sa'yo ang Spear Soul. Kung hindi mabilis na tumaas ang iyong cultivation, hindi ko rin ito ibibigay sa'yo. Pero ngayon, naniniwala akong sapat na ang iyong lakas para kontrolin ito. Nasa kamay pala ni Tita Xiao ang War God Spear Soul. Noong nakaraang buhay, pagbalik ko mula sa Great Wilderness, wala akong nahanap, kaya lalo kong inisip na ang Spear Soul ay matagal nang sumama sa aking ama at lolo. Noong nakaraang buhay, pagbalik ko mula sa Great Wilderness, namatay si Tita Xiao sa pag-atake ng Demon Race. Chiner, mapanganib ang mundo, puno ng panlilinlang ang mga tao. Kahit na ang isang matapang na tao tulad ng iyong ama, na nakatayo ng matatag sa lupa, ay namatay pa rin dahil sa mga maruruming pakana. Bagamat nagkaroon ka ng malaking oportunidad, huwag mong pababayaan ang iyong pag-iingat. Ikaw na lang ang natitirang dugo ng ating lahi. Tita Xiao, huwag po kayong mag-alala. Tiyak na walang mangyayaring masama sa akin. Hindi lang iyon. Darating ang araw na gagawin kong tanyag ang pangalan ng Qin family sa buong mundo. Mabuti, mabuti. Kung ganyan ang iyong determinasyon, panatag na ako. Ang nangyari ngayon, huwag mong sasabihin kahit kanino. Bilisan mong i-refine ang War God Spear Soul. Sa ganoong paraan, malaki ang maitutulong nito sa iyo sa susunod na labanan. Opo, magpapalam na po muna si Chiner. Tita Xiao, mag-iingat po kayo. Ang pagpigil sa Ruthless Sword Sect ay maliit na bagay lang. Ang kaligtasan ninyo ang pinakamahalaga. Kung mapapahamak kayo, unahin ninyong tiyakin ang inyong kaligtasan. Huwag kang mag-alala. Hindi hahayaan ni tita na may mangyari sa kanya. Mauna ka nang umuwi. Sige po, mauuna na ako. Bumalik ka na lang mag-isa sa Sacred Heart Palace. Hindi na kita ihahatid, sabi ni Chu Hanyi. Sige, mauuna na ako. At agad na tumalikod ang binata. Iniwan ng babae na galit na galit. Ang tandang ito, dirdiretso lang talaga siyang umalis. Lumipat ang eksena sa Sacred Heart Pond. Kinuha ni Qin Yu ang storage ring. Ang War God Lance's Spear Soul. Isang haligi ng liwanag ang tumagos pataas sa langit. Napakalakas ng fighting spirit. Napakalakas ng killing intent. Hindi nga maipagkakaila ang War God Lance's Spear Soul ng aming Qin family. Pagkatapos, nagtipon ng liwanag at isang malaking nilalang na parang tao ang lumitaw. Lahat ng bagay ay may kaluluwa. Ang mga sandata at fabaw, magic treasures, ay walang pinagkaiba. Ang tinatawag na weapon spirit ay ang sariling kalooban na nabubuo mula sa pagkakaisa ng puso't isip sa pagitan ng sandata at ng may-ari. Sa mundong ito, napakakaunti ng mga sandata ng mortal na nakakagawa ng weapon spirit. At ang weapon spirit na maaaring sumanib sa sandata ay lalo pang bihira. Noong bata pa ako, narinig ko rin itong sinabi ng aking ama. Ang War God Lance ng Qin family ay mayroon ding spear spirit. Sa nakaraang buhay ko, minsan ko lang itong nakita. Biglang nagsalita ang anino, mga inapo ng Qin family. Paano itinayo ng lahi ng tao ang langit at lupa? Sa pamamagitan ng katatagan at buong pusong dedikasyon. Paano itinayo ng Qin family ang langit at lupa? Ang buong Qin family ay may dangal at determinasyon. Hindi natatakot magbuwis ng dugo. Ang mga inapo ng Qin family ay handang mamatay para sa dakilang layunin ng lahi ng tao. Determinadong pigilan ng demon race at protektahan ang kapayapaan ng mundo. Mabuti.
Mabuti. Magaling ang sinabi ng inapo ng Qin family. Pero para magamit mo ako, tingnan muna natin ang iyong kakayahan. Alam kong hindi magiging madali ang pagpapasuko sa'yo. Kung gayon, laban na. Hinugot ni Qin Yu ang War God Lance. At sumugod sila sa isa't isa. Pareho nilang ginamit ang unang anyo ng Nine Heavens Divine Thunder Lance. Ang pagbangga ng dalawang atake ay lumikha ng isang malaking pagsabog. Pagkatapos, sabay nilang ginamit ang ikalawang anyo. Ngunit tabla pa rin. Kaya ginamit nila ang ikatlong anyo. Ang Nine Heavens Divine Thunder Lance Divine Ghost. Sa mga sandaling ito, nahuli siya ng braso ni Yazi. Isang malakas na suntok ang pinakawalan ni Qin Yu sa kanya. Ngunit sa isang mabilis na pag-ikot ng sibat, madali siyang nakawala, parang kidlat. Nakalibot siya sa likuran ni Qin Yu at inatake ito ng sibat. Ang taong ito, hindi ka man lang nasaktan. Ako ang Spear Soul. Isang sulyap lang. Nababasa ko na ang lahat ng iyong galaw. Kung gusto mo akong talunin, payo ko sa'yo, sumuko ka na. Hindi ka karapat-dapat. Huwag kang magmadali. Kanina, sinusubukan lang kita. Ang pinakamaganda ay nasa huli pa. At nagpakawala si Qin Yu ng sunod-sunod na atake ng sibat patungo sa kanya. HMPH. Walang pag-unlad. Nagpakawala rin siya ng sunod-sunod na atake bilang ganti. Ngunit hindi niya inaasahan na ang galaw na ito ay pain lang pala. Sinamantala ni Qin Yu ang pagkakataon. Mabilis na sumugod at sinuntok siya ng diretso sa mukha. Napatalsik siya sa malayo. Ikaw, nandaya ka. Halata ang pagkainis nito. Bakit ang dami mong pakulo? Ha? Kung sa tingin mo'y hindi ako karapat-dapat manalo. Sige, ituloy mo. Ang kaso lang, ang susunod kong gagamitin ay kilala sa buong kalawakan. Ito ang ikaapat na anyo ng Nine Heavens Divine Thunder Lance. Ang lakas nito ay umabot na sa Heaven Rank High Grade. Ikaw ay isang Spear Soul. Pero may limitasyon din ang iyong antas. Natatakot ka bang hindi mo matutunan ang galaw na ito? Ha ha ha, mabuti, mabuti. Inapo ng Qin family. Saludo ako sa'yo. Mula ngayon, handa akong maglingkod sa'yo. At naging isang sinag ng liwanag siya at pumasok sa War God Lance. Ang War God Lance ay mayroon ng Divine Soul. Ibig sabihin, mayroon na itong walang hanggang kakayahan. Maaari nang i-refine at palakasin ang War God Lance. Dagdagan pa ng Spear Soul. Maaari na itong makipagsabayan sa isang 9th grade immortal weapon. Ang 9 Revolutions Heart Pill, bagamat 5th grade pill lang, ay may napaka-espesyal na kakayahan. Ang 9 Revolutions Heart Pill na ito ay maaaring kumapit sa puso ng isang martial artist. Sa kritikal na sandali, mapoprotektahan sila nito at matutulungang makabalik mula sa bingit ng kamatayan. Maya-maya, handa na ang lahat. Oras na para bayaran ang mga utang sa Extreme Sun Sect at Jade Maiden Sect. Lumipat ang eksena sa Iron Sword Gate. Sa mga sandaling ito, ang mga tao sa loob ay tinatanong ng tatlong Demon General ng Demon Race. Ako, hindi ko talaga alam kung ano ang nangyari sa Bitterheart Forest noong araw na iyon. Basura, mga walang silbi, mataas na sugo, sa laban ng iyon. Halos lahat ng aking mga disipulo na pumunta roon ay namatay. Ngayon, tanging ang Extreme Sun Sect at Sacred Heart Palace lang ang nakakaalam kung ano ang nangyari noong araw na iyon. Extreme Sun Sect, kung gayon, personal akong pupunta roon. Kayong mga basura, wala kayong silbi sa akin. Kaya, mamatay na kayong lahat, at bumuga siya ng apoy. Tinupok silang lahat, tara na, at mabilis na lumipad ang tatlo. Lumipat ang eksena sa main hall ng Extreme Sun Sect. Haha, Sacred Heart Palace. Sacred Heart Palace. Gusto ko pa kayong pasalamatan. Kung hindi dahil sa inyo, paano ako pansamantalang papalit bilang Sect Master? Biglang tatlong kakaibang vortex ang lumitaw sa harap niya. Demon Race. Ikaw ang Sect Master ng Extreme Sun Sect. Napakalakas ng kapangyarihan. Anong realm na kaya ang naabot ng mga Demon Race na ito? Hindi, kailangan kong tumakas muna. Iyon ang naisip ni Bai Fei Fan. Ngunit bago pa siya makatakas, pinigilan siya ng isang malakas na pressure. Hindi siya makatayo. Ganyan ka ba ang iyong cultivation? Sabihin mo,
Noong nasa Bitterheart Forest, sino ang pumatay sa 4th Heavenly Demon General ng aming lahi? Hindi ako. Hindi ako. Takot na takot si Bai Feifan. Kalokohan. Sa isang hamak na cultivator na tulad mo. Karapat-dapat ka ba? Magsabi ka ng totoo. Ano ang lahat ng nangyari noong araw na iyon? Bilis. Sa totoo lang, hindi ko rin alam kung ano talaga ang nangyari. Pero lahat ay may kinalaman kay Qin Yu. Lahat ay kagagawan ni Qin Yu. Qin Yu. Hindi ko pa narinig ang pangalang iyan. Hindi ko inaasahan na may lilito na bagong Pikgi Realm expert sa Chun Kingdom. Si Q Qin Yu, nasa Puang Realm pa lang. Nauutal na sabi ni Bai Feifan. Anong sinasabi mo? Pinaglalaroan niyo ba kami, mga tao? Lahat ng sinasabi ko ay totoo. Ang Qin Yu na iyon ay nasa Puang Realm pa lang. Noong araw na iyon, pinatay ng Demon General ang lahat ng tao sa Bitterheart Forest. Pero bigla siyang nakaramdam ng matinding sakit. Tapos nagliyab ang buong katawan niya. Ako, hindi ko rin alam kung anong paraan ang ginamit ni Qin Yu. Sa itsura niya, mukhang hindi siya nagsisinungaling. Kahit pa ang isang Puang Realm ay may divine talent. Imposible pa ring mapatay niya ang ating 4th Heavenly Demon General. O baka naman, si Qin Yu ay isang papel lang. May mas mataas na tao sa likod niya. Pero ano man ang mangyari, basta't mahanap natin ang Qin Yu na iyon. Malilinawan ang lahat. Ikaw naman, basta't mapanatili mo ang iyong buhay. Handa akong maglingkod ng buong katapatan sa inyong tatlo hanggang sa katapusan ng aking buhay. Kung lahat kayong mga tao ay kasing sunurin niyan, hindi na kailangang mag-alala ng ating lahi na hindi magtatagumpay. Hayaan siyang mabuhay, baka may pakinabang pa sa taong ito. At nagpadala siya ng isang daloy ng Ling Qi, spiritual energy, sa katawan ni Bai Feifan. Mula ngayon, ikaw ay kabilang na sa aming demon race. Tara na. At naglaho ang tatlo. Haha, nag-breakthrough pala ako. Ganoon lang pala kadali magkaroon ng lakas. Haha, hindi ko alam kung anong paraan ang ginamit ni Qin Yu para patayin ang Demon General. Pero sa pagkakataong ito, gaano man kalupit ang iyong mga pamamaraan, hindi ako naniniwalang kaya mong harapin ang tatlong Demon General. Kapag namatay na ang Qin Yu na iyon, paano lalaban sa akin ang Sacred Heart Palace? Ang Sacred Heart Palace ay nakatakda ng mapasa akin. Haha. Mga tauhan, iparating ang aking utos. Tipunin ang lahat ng tao at kabayo. Palibutan ng Sacred Heart Palace. Ipadala ang mensahe sa mga alyado. Umalis agad. Lumipat ang eksena sa training ground ng Sacred Heart Palace. Sa mga sandaling ito, nakikipaglaban si Qin Yu kina Tian Shang at Yetong. Ano? Sisuko na kayo. Qin Yu, hindi ko maintindihan kung bakit ka napakalakas. Parang pagkatapos ng bawat laban, nagagawa mong mag-breakthrough. Hay, mukhang sa buhay na ito. Hindi ko na talaga masusundan si Ginoong Qin, napabuntong hininga si Tian Shang. Ang talento ninyong bawat isa ay hindi masama, basta't magsisikap kayo sa paglilinang. Tiyak na uunlad kayo sa hinaharap. Minsan, iniisip ko, hindi ka isang binatang bata. Ang paraan mo ng pagtuturo ay parang sa isang matanda na. Haha, napakamot ng ulo si Qin Yu at ngumiti. Biglang may tumakbong tao. Ginoong Qin, banal na birhen, Senior Sister Ye. Pinapatawag kayo ng Palace Master. Dahil ba sa mga kilos ng Extreme Sun Sect? Opo, nagsimula ng kumilos ang Extreme Sun Sect. Ang sandaling ito, sa wakas ay dumating na rin. Tara na. Maya-maya, nagtipon na ang lahat. Mukhang kumpleto na ang lahat. Ayon sa mga especially iya, umalis na ang Extreme Sun Sect. Pinakamatagal na 3 araw, darating na sila sa ating Sacred Heart Palace. Pagkatapos ng 3 araw, iyon na ang ating huling labanan. Elder Leng, kumusta na ang mga paghahanda? Nagsimula na rin kumilos ang ating mga alyado. Sa pagkakataong ito, dapat nating tiyakin na ang Extreme Sun Sect ay may papunta pero walang pabalik. Pati na rin ang Jade Maiden Sect. Napakagaling. Sisiguraduhin kong ang Jade Maiden Sect ay mabuburn ng tuluyan. Biglang may humahangos na pumasok. Masama, masama, Palace Master, masama. Ano man ang nangyari, huminahon ka at sabihin.
Ang mga malalaking sekta sa alyansa ay nagpadala ng mensahe. Sinasabing gusto nilang umalis sa alyansa. HMPH. Talagang kung saan ang hangin. Doon umiihip. Tiyak na tinakat sila ng Extreme Sun Sect at Jade Maiden Sect. Palace Master. Kahit wala na tayong alyansa, determinado pa rin tayong lumaban hanggang kamatayan. Magaling ang sinabi. Maaaring matamba, maaaring damyugo, pero hindi ibig sabihin na hindi tayo mananalo. Tama, ang ating Sacred Heart Palace ay hindi kailanman matatakot. Mga elder, nakasalalay sa inyo ang lahat. Opo. Sabay-sabay na sagot ng mga tao. Natapos ang pulong. Umalis na rin sina Chinyu. Lahat ng lugar sa Sacred Heart Palace ay mahigpit na binabantayan. Seryoso ang mukha ng lahat. Nang makita ito, nagsalita si Chinyu. Hindi kailangang masyadong tensyonado. Tiyak na mananalo tayo sa laban na ito. Huwag kayong mag-alala. Mag-a-update ako ng susunod na bahagi sa lalong madaling panahon. Salamat sa lahat sa inyong panonood at pagsuporta sa Winnie Manhua Balita.